mahirap. Ano yung word Sige, na yun, Doc kaya Joseph? mo yan. Oh. Extra corporeal. Extra, ibig sabihin sa labas. Corporeal is part of your kidney, Okay. your Shockwave. corpus, your cortex. And then, Shockwave, yun yung mechanism. Lithotripsy is the destroying or pulverizing the stone. Oh, so you astig. pulverize the stone or you fragmentize shockwave. by shockwave outside of the kidney without doing incision. Uy, astig yan. So wala kang gagawing sugat or surgical incision. Ngayon, yung pasyente, kung saan yung bato niya, ilalapat mo lang siya doon sa machine, then dudurugin ng machine. Okay? Is this applicable sa early stage pa lang na nalaman mo yung kidney stones mo or applicable din kahit sobrang dami na ng stones mo dun sa No, you kidney? can have. Of course, meron tayong minimal sizable size, no, na ano. Yung dati kasi yan, Reggie, yung unang device ginagawa yan, linulublob yan sa tubig. Yung buong tao linulublob sa tubig because the bellow shockwave. is made of ultrasonic shockwave. Okay? It's like iniisip mo yung parang ultrasound natin. Yeah. But it is finer because yung bato kasi na ginagamit na natin pag dinudurog nila, kailangan finer frequency. So ngayon, they invented and re-innovated the machine up to the point yung tubig hindi mo na binababad yung tao, ginawa nila, nilagay na nila sa isang parang belo. So inside that belo, yan, yung parang device dito, this one, andun yung tubig. So parang kinapsulize mo yung tubig. That is the one that is positioned in your kidney or ureter kung saan man andun yung bato. Okay? But it has to be reminded na yung size ng bato is significant. So minsan kasi sasabihin ng pasyente, Dok, may 1.5 cm akong bato. Pwede ba yan? Pwede, pero maraming session. Pwede mo mag-fragment. No, ang problema kasi, the bigger the stone, the difficulty of doing this procedure. Baka kasi ma-opera na natin. Kasi ito yung option mo kung ayaw mong open surgery. Usually kasi before we do open surgery. Maganda ito kasi if you have small stones, like 5 mm stones, madali. Ang problema naman yan, kasi meron ako mga pasyente, after 2 years, 3 years, kain na naman sila, pa-shockwave ulit. Parang paulit-ulit. Maganda rin naman kasi you do, para you deal it, kasi parang feeling nila, hindi naman ako ino-opera. Pwede na lang akong humiga dyan, dudurugin na lang yung bato ko. Ilalabas mo na lang siya. Ilalabas mo, ihi mo siya. Okay. No? It comes out, no? Okay. The purpose of this kasi is dudurugin mo yung kasya core. ba lumabas yun dun sa ureter natin? Oo, kasi fragmented so super na siya. fragmented na powdered na talaga. Parang powder sand na siya, no? Pero pag, Reggie, pag medyo malaki yung bato, minsan kasi ang pag-fragment, may malalaking pieces. Yun ang sinasabi mong pwedeng maiwan. At masakit yun. No? Sakit yun. So, gagasgas yun sa urethra mo. Gagasgas pa rin sa urethra. So we advise them to, after the procedure, to still drink water and to have appropriate diet, yung mga less salty food, mga ganun, uric acid food. Maganda kasing option ito if you do not want surgery. Okay. Maganda rin option ito kung less invasive, kung matanda rin yung lalo na pag ang pasyente... May mararamdaman ba dyan, Doc? Wala. Naka-IV sedation lang. Pero mararamdaman mo yung shockwave na pumapasok? Okay. Ang maganda to, if you have an elderly patient na may hypertension, diabetes, surgery could entail post-op yung matagal sa hospitalization. Ito hindi. This is outpatient. So, 1 oras lang siya, pahinga ka lang sa recovery room, pwede na. 100% Doc ang success rate. Maganda ang success rate niya, Monica, if the stones are very, very small and less than 5 mm. Okay? Why? What am I saying? That pag tumalaki ang bato and you opt for ESWL, there is chances for a repeat session. Pero mawawala pa rin. Pero uulitin mo. Usually, sasabihin ng pasyente, Dok, 1 beses lang bakit andyan pa rin yung fragment? Kasi yung stones mo malaki. No? So, saan available to? We have it, marami na tayong mga shockwave, no? From government hospitals to private hospital, no? From as well as NKTI, meron na.
yung mga private, yung sa amin, sa UCPI, di ba? Sa Cardinal, meron na rin. Sa St. Luke's, we have. Sa Fatima, meron. Marami na siya. It's probably Good. Doc, may nagpapatanong, may nag-text sa atin. Affordable daw ba itong how much normally? Mas affordable yata kaysa incision, surgery. Yes, Normally per session, affordable naman siya kasi. Ang normal kasi niya, it will range from 45 to 55. Pwede na. Para nagpa-LASIK ka lang. Pero depende yan kasi gagalaw mo ni yan sa PF ng doktor. Pero kapag kay Doc Joseph kami nagpag-shockwave. Wala nang PF. So, magkano lang yung shockwave So, minus hospital, minus PhilHealth, siguro less than 20,000. Pwede. Kung may PhilHealth ka, pwede na, di ba? That's hospital, doctors, and everything. So, buong Pilipinas pupunta na kay Doc Joseph kasi wala nang PF. Mapag-usapan daw yan. Yes. Yan. Thank you, Doc Joseph, for this Alright. new knowledge of ours.